Bumabalik po ang responde. Narito pa rin tayo sa Unlad Kabuhain sa World Trade Center at kasama pa rin natin si Mr. Ferdinand Manfoste, ang Assistant Regional Director ng DTI-NCR. Isa sa mga layunin ng pagbibigay serbisyo na responde makatulong ho sa mga maliliit na negosyante. Katulad po ng mga negosyante narito ngayon sa Unlad Kabuhain na naghahat umasenso gamit ang kanilang natutunan mula sa livelihood seminars sa loob po ng 3 Sabado na bigyan sila ng oportunidad sa isang panibagong pagkakakitaan. At binigyan rin sila ng sertipiko mula sa TESDA o Technical Education Skills and Development Authority at pinayagang makapagnegosyo agad ayon sa kanilang kakayahan. Ilan po sa mga negosyante ito ay nakikahit lamang ng kaibigan at may kani-kanina ng matatag na hanap buhay. May mga simpleng may bahay na naghanap ng paglilibangan, OFW na mas piniling pumipili sa bansa, mga biyasa sa direct selling at maging mismong may-ari ng isang palaisdaan ang bubo sa mga sari-saring nagpakilala at nagbenta ng kanilang mga produkto at serbisyo. Ngunit karamihan sa kanila nagsisimula pa lamang at hindi gaanong sanay sa mamamalakad ng isang negosyo. Dahil kakibat po ng paghahangad na magkamit na asenso ay ang wastong kalaman at kahandaan, tutulungan po na responde ang mga kababayan nating umunlad, nais umunlad na naayon sa mga regulasyon at batas. Narito po si Rafael Mendoza at ang kanyang sinimulang produkto ay Special Embutido. Para po sa aming negosyo, magkano po ba ang gagastusin namin sa pag-apply sa DTI? Mr. Director, paano po sasagutan yung problema ni Rafael? Onin, gusto ko lang ipaalam sa ating mga tagapakinig at mga magnenegosyo, no, na ang business name registration ay isang registration lang ng business name. Hindi siya permiso, hindi siya lisensya to operate, but pag-register lang ng pangalan ng negosyo niya. Kaya ito ay nababatay doon sa scope o laki ng operation ng negosyo. Base ito sa 4, kung ikaw ay sa barangay lang, o ikaw ay sa isang syudad o sa isang munisipyo lang, o ikaw ay sa isang rehiyon, o kaya kayo ay sa buong bansa na mag-ooperate. So, depende sa laki ng operation mo, doon din nababase, nababata yung babayaran mo sa DTI. Pag barangay, halimbawa, 200 pesos lang. Kung city o municipality, ito ay 500. Kung buong region, ito ay 1,000. At sa buong Pilipinas, ito ay 2,000 pesos. Habang gumaganda at habang lumalaki yung produkto, ay lumalaki din yung... Lumalaki rin yung babayaran mo dahil ikaw ay, ang operation mo ay lumaki na rin. Tama. Mas umikot sa mas malaking sistema. Alright. Sir, si Rowena Buwa naman, ang kanyang produkto, gourmet bangus, meron po siya katanungan sa DTI. Kailangan na ba akong magparehistro sa DTI? At kung sakaling registered na ako sa DTI, ano ang mga ma-expect kong benefits nito sa akin? Alright, sir. Paano ang sagot sa problema ni Rowena? Actually, maganda yung katanungan niya, no? At kinakailangan siguro, ang pag-register ng business name ay bago pa lamang simulan yung negosyo. Kumbaga, kinakailangan simulan muna natin ng tama bago tayo magsimula ng isang negosyo. Sabi nga, if you want to start right, then do it right. Kaya siguro, isa ito sa mga tip na bibigay natin sa mga maliliit na negosyante natin, na umpisahan muna nating gawing ganap yung registration processes na kinakailangan sa negosyo. At tulad ng business name registration, at tulad na rin ng pagkukuha ng business permit to operate mula sa mga local government natin, pagkuha ng BIR, pagkuha ng SSS kung halimbawa tayo ay may trabahador, at sa iba pang mga ahensya na kinakailangan sa ating negosyo. Siguro yung isa pong mahalagang isipin natin na kinakailangan maging legal muna tayo. Tama po. At ang kagandahan po na kung bakit kinakailangan i-rehisto yung pangalan ninyo sa DTI para mapangalagaan po yung identity ng negosyo mo. What's in a name? Napakalaki po ng bagay kung meron kang pangalan na yun ay mag-i-spell ng success ng negosyo. Tama. Sabi natin, di ba, yung may mga ibang negosyo na naging successful dahil sa pagdadala ng kanilang pangalan. At isa ito sa mga tip na mabibigay natin sa mga negosyante natin. Alright, sir. May katanungan din si Roldan Opiasa ng kanyang negosyo, flower arrangement. Darito po. Gaano po katagal ang pagpoproseso ng business permit? Okay, sir. Business permit lang po yung problema ni Roland. Ang gusto ko ipaliwanag sa iyo, Roland, malaki ang pagkakaiba ng business permit sa business registration.
Ako ang kausap mo ngayon, taga DTI, ang dinadala ko ay business name registration. Ang business name registration ay registration ng iyong pangalan o pangalan ng negosyo mo. Ang business permit ay makukuha sa mga local government natin, sa mga city government natin, para makapag-operate ka. Ito yung lisensya na para i-operate yung negosyo. So malaking kaibahan ng dalawa, no? Business name as against business permit. So yung sa amin, sa DTI, ay pag-rehistro ng pangalan niya, ng negosyo niya. Samantalang business permit ay pagbibigay ng lisensya sa kanya para makapag-operate ang negosyo. Alright. At ito ay madali lang. Sa DTI, ito ay tatakbo mula siguro 1 hanggang 2 oras. Makukuha niya kagad yung Mabilis business permit pala. niya. Actually, pag upo niya sa examiner, 15 minutes na makukuha 15 niya na minutes. kagad.